hindi sapat para sa isang political analyst ang pagdetine kay dating Senador Bong Revilla. Pinuna rin niya ang bangayan sa Senado sa gitna ng investigasyon sa korupsyon. Narito ang agenda report ni Attorney Karen Jimeno. Nasaan ang iba? Nakukulangan si political analyst at Professor Eric De Torres sa mga opisyal na naaresto kaugnay sa flood control scandal. Sa panayam ng At the Forefront kay De Torres, nagtataka siya kung bakit hindi pa naaaresto ang iba pang mga sangkot na senador o mga kongresista, katulad nila CWS Party List Representative Edwin Guardiola at ang magkapatid na mambabatas na si Eric at Edvic Yap. Sa ngayon, si dating Senator Bong Revilla pa lang ang mambabatas na nakadetain dahil sa kontrobersiya. We've been hearing news na na-freeze na yung asset ni Guardiola and the Yap brothers, but asa na yung where are they now? Nahuli na ba sila? May warrant na ba sila for that matter? So it mounts basically people's hope in that elusive search for justice and accountability on the part of these public officials. Dagdag pa ni De Torres, hindi maganda ang bangayan nila Senate Blue Ribbon Committee Chairman Panfilo Lacson at mga kapwa-senador na si Amy Marcos at Rodante Marcoleta na hindi kontento sa proseso ng Senate probe. Here comes Senator Amy and Senator Marcoleta would now, they have an alternative because it seems that may sarili silang report, yung minority report. And then, yung kasing mga gustong marinig ng tao, doon nila naririnig doon sa end ng mga kritiko eh. So talagang aapektuhan, magkakaroon talaga ng backlash. And later on, it would significantly affect, credibility. Talagang, yung magre-raise ng doubt on the part of the people. Nagtataka din ang propesor kung bakit sa social media inilalabas ni Batangas 1st District Representative Leandro Leviste ang mga dokumentong nakuha niya sa opisina ng pumanaw na DPWH Undersecretary Catalina Cabral sa halip na ibigay sa mga otoridad. What's the agenda of Congressman Leviste for that matter? So what happens now is that now nag-backfire sa kanya. Siya na ngayon yung binabanatan ng mga kritiko, yung credibility ng kanyang company, how he was able to obtain it, but more importantly, this is it. Bakit niya pinopost sa kanyang social media account yung contents basically ng file, di ba? Sa kabila ng gulo, umaasa pa din si De Torres na magkakaroon ng pagbabago sa sistema ng gobyerno para maiwasan ang korupsyon tulad ng flood control scandal. Para sa agenda, Attorney Karen Jimeno, Bilyonaryo News Channel. Manatiling nakatutok sa Bilyonaryo News Channel, sumubaybay sa aming social media accounts at mag-subscribe sa aming YouTube channel para sa mga eksklusibong balita at storya.